Welcome back to a series so in heat. Even Varang subscribed. In today's video, mga kaunggoy, pag-uusapan natin itong nagte-trending dito sa Facebook na nakita ko lang ngayon lang, pero nung March 25, 2:55 PM pa na post po ito, mga kaunggoy. The Sandy Nicole, basta itong content creator. I would assume na content creator siya or kung sino man to, hindi ko kilala. Basta siya, yan. Pag-uusapan natin yung trending na video or TikTok nila ngayon, mga kaunggoy. Without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. Pag-uusapan natin ngayon itong nagte-trending na issue, mga kaunggoy, dito kay Sandy Nicole Magsino. Hindi ko ipe-play yung audio, pero feeling ko naman alam nyo na to. Hindi ko na kailangan ipakita, mga kaunggoy, kung ano po ito, no? Hindi ko na kailangan i-play yung audio kasi feeling ko nakita nyo na to, no? I would assume na copyrighted to. So basically, ito yun, no? Itong video na to. Broke boys don't deserve no pussy. Okay, so I don't see a problem with this shit, no? Broke boys don't deserve no pussy. Hindi deserve ng broke boys ang pussy, mga kaunggoy. Medyo, parang walang mali. That's their preference, mga kaunggoy. Parang sa atin lang, I think it's fair. Kasi tayong mga lalaki, I would assume, lahat tayong mga lalaki, ang preference natin ay virgin na babae. Virgin, maganda, sexy. So it's only fair, no? It's only fair, mga kaunggoy, no? Na yan yung nila, yan yung parang nila, like that's their preference, that's their standards. Ayaw nila ng broke. Actually, hindi naman nila sinabi na gusto lang namin mga sugar daddy na mayaman, mga kaunggoy. Hindi naman nila sinabi yun, eh. No, so I don't see the problem with this. Wala naman maling sinabi sila or pinost, no? Kasi broke boys don't deserve no pussy. Wala naman mali doon, no? Kasi syempre ayaw nila ng batugan, ayaw nila ng walang tira sa buhay, no? Syempre kung babae kayo, malamang ayaw nyo ng lalaking walang kwenta, na tamad, tambay, walang silbi, walang trabaho, hindi productive sa buhay. Syempre, lahat ayaw ng gano'n. Actually, kahit kaming mga lalaki, ayaw din namin ng walang kwentang babae, no? Na tamad, na wala ring pangarap, na walang ganto ganyan, no? Na walang trabaho. Ayaw din namin nun, mga kaunggoy. So, I think it's only fair. Fair lang yun. Ayaw din namin ng mga broke girls, no? Kasi ayaw namin ng mga pabigat ayaw namin ng pabigat sa mga budget, mga kaunggoy, na bigla na lang kaming hututan ng pera. Ayaw din namin ng mga gold digger na babae, mga kaunggoy. So, I think it's only fair. Fair lang to. Siguro naman, ang point nila dito, na alam niyo yung mga broke boys na patambay-tambay lang dyan sa daan na medyo mababa yung level, no? Yun lang naman yung matatamaan dito, eh. Sila lang, yun yung mga klaseng lalaki na matatamaan, mga kaunggoy. Kasi, here's the thing, bakit ba kayo broke? Why are you broke? Why? Wala ba kayong pera? Actually, maiintindihan ko kung pangit yung spawn point nyo. Like, okay, what do I mean by spawn point? Pag sinabi ko kasing spawn point, parang sa video game yan, eh. Sa game, online games, no? San nag-spawn yung character nyo? Maganda ba ang spawn point ng character nyo? Maraming resources, maraming ores. Alam mo yung parang sa Minecraft na, nag-spawn tayo sa maraming diamonds, mga kaunggoy. Maraming puno, mga kaunggoy, no? So, basta, pag gamer kayo, may gets yun, mga kaunggoy. Okay? So, maintindihan ko yun kung pangit yung spawn point nyo. Pero, kung medyo okay naman yung spawn point nyo,
na yung parang starting life nyo, mga kaunggoy, yung kung saan kayo nagsimula, kung saan kayo lumaki, ano yung background nyo, lumaki ba kayo sa mga parents na may kaya, no? Kung hindi naman kayo broke, no? Like, kung okay naman yung spawn point nyo, then dapat by now, mahanapan nyo na ng paraan yan na hindi kayo maging broke, di ba, mga kaunggoy? Siyempre, huwag tayo maging batugan, huwag tayo maging tamad. Siyempre, kailangan natin lahat magtrabaho. Kahit ayaw natin magtrabaho, kailangan natin pilitin yung sarili natin. Fuck our feelings, mga kaunggoy. Kung tamad tayo magtrabaho, edi mamamatay tayo, mga kaunggoy. No? Yun naman. Ito, may mga nag-comment, may point naman, ha, if the shoe fits, wear it, guys. Okay, so, eto, may pinost siya dito na comment. Mga nagko-comment na lalaki dito, lahat natatamaan halatang walang pera. Okay, so, may konting rage bait to, mga kaunggay, no? Walang papatol sa inyo kahit pa may pera kayo, tapos, okay, medyo nagigets ko na. Medyo nagigets ko na kung bakit may mga naiinis na lalaki. Medyo nagigets ko na. Dahil siguro dito. Kasi ito, wala naman akong problema dito sa pinost niya. Wala naman po akong problema dyan. Ito, medyo bullshit tong comment niyang to, na sinabi niya, walang papatol sa inyo kahit pa may pera kayo. Tapos, okay, so, yan yung bullshit. Okay, bullshit talaga. So, it only means, mga kaunggoy, na grabe yung demands at grabe yung shit ng fucking standards nito, mga kaunggoy. So, medyo may intindihan ko kung bakit may mga naiinis. Okay, medyo naiintindihan ko. Okay? Kung naiinis kayo dito, I understand, mga kaunggoy. Pero, that's her preference, mga kaunggoy. Kung ayaw niya sa inyo, edi, like, hindi naman siya kawalan Real talk lang. Hindi naman siya kawalan There's plenty of fish in the sea. No? Like, hindi naman siya yung nag-iisang babae sa, Hindi naman siya yung nag-iisang babae sa buong mundo Edi wag. Di ba? Yung ganun lang naman, mga kaunggoy. Marami talagang mga lalaki na, na, alam niyo, na tamad, na walang tira, walang bitaw, mga kaunggoy. So, may mga ganun lalaki talaga na tambay lang, di ba? Alam niyo yun, yung tipong tambay lang na nasa tabi-tabi lang na hindi gumagawa ng paraan para iaho ng sarili nila or whatever the fuck you wanna call, mga kaunggoy. Okay, so March 25 pinost niya to. March 25 may pinost itong si Sandy ulit. So titingnan natin to, mga kaunggoy, no? Tingnan natin tong post niya. Sa mga lalaking naka-follow sa akin, paki-unfollow na ako kung binabastos nyo lang din ako. Hindi ko need ng followers kung ang tingin nyo lang sa akin ay para usan Tagalog para naiintindihan nyo. To the women who follow me, I will never stop protecting us. Men should be ashamed of their lustful minds. Men should never objectify or subjectify us. We are more than just women, mga kaunggoy. Okay, so medyo fair naman, mga kaunggoy. Okay? I think it's fair, right? I think fair naman yung sinabi niya. If someone expects value, they should bring value too. Tama. That is real. Tama, mga kaunggoy. Dapat ganyan. Like, here's the thing, kung may standards kayo, dapat meron din kayong may i-offer. Hindi pwede yung maganda ako. Ano i-offer mo? Maganda ako. Yun lang? Like, wala ka bang pwedeng ibang i-offer bukod sa maganda ka? Okay, there has to be something else. Give us something to work with, mga kaunggoy. What the fuck? Hindi pwede yung ganun lang na wala akong i-offer sa isang relationship basta maganda ako. What the fuck, man? Let's go ahead and look at Nico David, mga kaunggoy. So, si Nico David, marami siyang sinabi, marami siyang response dito sa issue na to ni Sandy Nicole. 3 hours ago, ang sabi ni Nico David, siya pa yung galit. Nice. Ang dami sa comsec na feeling white knight ko, no?
mga kaugay, no? So, may mga, may mga white knight din. May mga white knight din, mga kaugay. Pero, like, yung nakita ko yung mga ibang comments may sense naman yung iba Okay, so ito, si Nico David, shinare niya din tong, yung original post, mga kaugay. Itong original post. And cheap blank don't deserve my hard-earned money. Mismo, mga kauggoy. Mismo. That's the way to do it. Yes, I agree. Agree ako dito sa post ni Nico David. 101%. 101%. Agree ako dito kay Nico David, mga kaunggoy. Real talk po yun. Real motherfucking talk, mga kaunggoy. Okay, so Nico David, nag-reiterate siya sa pinost niya. I see the problem here. Reading comprehension. Sabi sa video, broke boys don't deserve pussy. It's very reasonable to assume that the converse is true. Boys with money deserve pussy. Boys with money deserve pussy, okay? But as a boy with money, same, I do not wanna spend my money on cheap things. Mismo. Burn! Tapos na! Tapos na! Rebat pa lang! Tapos na! Rebat pa lang, tapos na! hindi ko matapos tong comment ni Nico David. I don't wanna spend my money on cheap things. I rather stockpile on LPG or essential goods to beat inflation. That's true, mga kaunggoy. Tama po yan. Thus, we can rule out physical, intellectual aspect of a person since the thesis of the video revolves around money. Mismo, sana magets nung mga tambay na okay, wala na akong sasabihin dito. Basahin nyo na lang yung sinabi ni Nico David. Ayoko pumasok sa mga political shit na yan. Sana magets nung mga tambay dito. Alam kong mahina kayo mag-isip. Alam ko mahina kayo mag-isip, kaya lagi ako na andito para sa inyo. So, meron din konting rage bait dito si Nico David. Okay. Pinaka nakakalungkot dito, yung broke boy na simp. Diyos ko Lord, bakit nyo pinagtatanggol? Yun nga, yung mga white knights, mga kaunggoy. Hindi ba pwede manahimik na lang tayo, mga kaunggoy? Manahimik na lang tayo na... Kasi, ako ginagawa ko to para sa pera. Pero kayo, ang daming mga nagko-comment kasi na hindi ko makita yung sense. Bakit need nyo mag-comment at makisawsaw sa issue kung wala naman kayong magigain sa issue na to, mga kaunggoy. Kami na tulad nila Nico David, nila Makagago, di ba? Yung mga ibang mga commentary channels. Kami kasi, pag sumasawsaw kami sa mga issue, for sure, kikita kami ng pera, mga kaunggoy. So, hindi ko maintindihan yung mga taong nakikisawsaw sa mga issue na magko-comment lang at walang nagigain, mga kaunggoy. Hindi ko gets. Diyos ko Lord, bakit yung hindi kayo makakaisa dyan? Mismo. Tama po. Hindi kayo makakaisa dyan. Kaya stop it. Get some help. Gets nyo ba? Sa isang kriteria nila, pasok ako. Kayo hindi. Pero miski mababa lang criteria nila, money, tumatanggi pa rin ako kasi I have pride. My Saiyan pride. Putang ina. Gusto ko yung Dragon Ball reference dito, mga kaugay. Kasi yun nga, ako, hindi sa pagmamayabang as of this moment, may pera na ako. I have money. Pero, why would I spend money on shit that doesn't really matter? Kasi this shit don't matter. Alam nyo kung ano nagmamatter? Investments. Business. Basta investments, no? Mag-invest kayo sa crypto,
sa stock market. Ang dami niyong pwedeng ibang gawin with your money, mga kaunggoy. I'm just saying, no? Can you explain how broke boys equals cheap host came into conclusion? Sobrang out of context nitong post. Pwede namang broke girls don't deserve your hard-earned money, right? As per the video's context. So why cheap host? I am trying to understand where your point of view is coming from. Gusto ko makita yung reply ni Nico David dito. Oh shit, medyo mahaba, so I wanna read this shit. If isa sa standard mo sa lalaki ay pera and not the capacity to love you and care for you, then you are a gold digger! Tapos na! Ribat pa lang! Tapos na! That is understandable, pero please bear in mind that if you can turn guys into ATM, it's reasonable for me to call a person a ho. Oh shit! Nico David spitting that super hot fire. You're gonna get a heart from this shit, mga kaunggoy. Oh shit! It's amazing. I find it offensive if gagawin mong ATM yung lalaki, I find... Oh! Oh shit! Jeez! Oh shit! Oh shit! Oh my god! Ooh shit! Okay, so moving on to this other video that Nico David said, mga kaunggoy. So, tingnan natin kung ano sabihin niya dito. Nababasa nyo siguro yung nasa taas ko and gusto ko lang sanang mag-react dyan. Okay? Why is it wrong for me to call these people gold diggers and meron silang H behavior? Oh! Pero it's Napapatigil ako, oh my god. Sheesh! okay for them to make men ATMs? Why is that? Medyo unfair yata yun. Hindi ba dapat Mismo! Actually, hinahanap ko yung pinaka-opinion ko. And I gotta say, nasabi na ni Nico David yung hinahanap ko. Yung hinahanap kong gusto kong sabihin, nasabi na ni Nico David. So, I applaud Nico David for this. ang standard mo kung bakit hahanap ka ng lalaki is hindi pera, bagkus yung pag-ibig at yung pagkalinga na ibibigay niya sa iyo kasi everything else follows after that including the money. Nababasa niyo siguro yung may nasa sense naman mga kaunggoy. May sense naman yung sinabi ni Nico David. Okay? So, actually yun nga, karamihan kasi ng mga babae ngayon, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, karamihan ng mga babae ngayon, pera na ang hanap talaga eh, no? Pera lang yung katapat mga kaunggoy. No? So, here's the thing. Save your money. Save your money, putang ina mga kaunggoy, no? Wag niyong gastusan yung mga ganong klaseng babae, mga kaunggoy, no? I think that's the thing. That is the only way na para makombat natin tong mga shit na to, mga kaunggoy. I'm just saying, alright? Actually, gusto ko panoorin tong sinabi ni Ato, mga kaunggoy. Kaso lang, nasabi na ni Nico David lahat ng kailangan kong, parang, hindi ko sure kung magiging redundant pag sinama ko pa tong kay yung reaction ni Ato dito. Pero, let's give Ato a chance, no? Kasi napanood ko na yung kalahati nito eh. So, skip na natin yung part na broke boys don't deserve no shit, mga kaunggoy. Okay. Sobrang dami yung nag-iyakan dito sa Okay. TikTok ng grupo ng mga babae na ito. Kasi nga, ayan yung statement. Broke boys don't deserve no pussy. Actually, totoo naman. Oh. Talaga naman. Yeah. Kasi kung kami tatanungin, kaming mga lalaki na hindi low IQ, kami bago ho kami gumalaw ng babae, alam na namin yung tira namin. Okay. Diba? Alam na namin. Yun. Isa pa yun. So, maganda rin i-take into account tong sinabi ni Ato. Na baka sakaling magbunga yan, Ayun responsibilidad yan. So, Ayun. hindi kami ngumangasab ng kipay hanggat wala pa kaming sariling bitaw. Na itong broke boys don't deserve pussy na to, kesyo laging nabibiktima daw yung mga babae, ganito ganyan, ng mga broke boys na sila naman ang sila yung patol ng patol sa broke boys. Na maugat yung Tapos na! Ribat pa lang! Tapos na! What the fuck? Sila is... Hindi ko sinasabi tong grupo na to At sa tingin ko naman, pati rin si Ato, hindi niya sinasabi na itong grupo na to,
yung pumapatol sa mga broke boys, alright? Well, I'm not saying anything at hindi rin niya sinasabi, mga kaunggoy. Pero kasi, ang dami kasi mga babae dyan. Ay, yung mga broke boys, mga kaunggoy. Pero, ang dami ko nakikita na may mga magagandang babae. Tapos, sa mga broke boys. No? Like, ang daming ganun mga kaunggoy. Like, alam mo yung terminology na nagpatira sa tambay, mga kaunggoy. So, feeling ko naman, if you know, mga kaunggoy, no? So, let's Kung kamay, nagwapings, nagimikero na palamunin ng magulang. Di ba? Sila yung pakarat dun sa mga ganong klaseng broke boys. Oh! Di ba? Di ba? Sila yung nagrarant tungkol sa broke boys. Di ba? Sila din naman yung patol ng patol dun. Di ba? Tama naman. May point, di ba? Kaya yung mga content namin dito sa internet tungkol sa pagpapalupit ng mga lalaki, di ba? Yeah. The Pangit Lives Matter. So, hindi ka dapat normal na pangit lang. Dapat class S ka kung gusto mong humarbat ng EA. Anti-Support Social Club, Top G Manila. Di ba? Ang daming podcast, ang daming content ng mga pagpapalupit ng mga lalaki. Stay suabe. Di ba? Kasi nga, kami mismong mga lalaki na hindi low IQ, ang itinuturo namin sa mga kapwa namin lalaki, kailangan maging malupit ka muna. Kailangan maging malupit, matigas ka na muna. Di ba? Kayo mga babae yung patol ng patol sa broke boys. Sa sarili nyo sabihin yan. Di ba? Mismo. Na huwag kayong magpapakarat sa broke boys. Kayo yung Putang ina. Puday lang ma-offer, no? Parang connected to sa sinabi ko kanina. Boss, nasa likod si Lord. buka ka ng buka ka dun eh. Sabihin nyo sa sarili nyo yan. Kung kami tatanungin nyo, lilikuran ho rin namin yan. Yung broke boys don't deserve pussy. Lilikuran ho rin namin yan kasi nang dahil sa mga ganyan, nang dahil sa pagpatol sa mga ganyang klase ng lalaki, humihirap tuloy yung pagharbat ng babae kasi nga, patas ng patas yung body count ng mga babae kasi nga nagsisipatol sila sa mga ganyang broke boys, maugat kamay palamunin ng magulang pero gumigimik na Oh, shit! Mismo. Tama yung sinabi niya about sa body count. Sheesh! Tama. singkit na chinito, di ba? Ngayon, dumadami na yung damaged goods. So, humihirap na po. Damaged goods mismo! Overused pussy don't deserve wedding. Mismo! Tama! Tama po ito. Tama. Itong ano na to? Itong caption, tama po ito. So, I'ma give this a heart, mga kaunggoy. I agree with that shit. 101%. Hanap ng babae. So, kami rin mismo, nangungusap kami direkta sa mga babae dyan. Wag na wag kayong magde-date ng broke boys. Wag na wag kayong magpapakarat sa broke boys. Ngayon, sa mga lalaki naman dyan, alam mo sa sarili mo yan, wala pang sariling tira, wala pang sariling tindig. Tangina, wag na muna. Kaskas mo muna sa padero kaya kung may puno ng saging dyan sa inyo. Ngayon, Or, pwede naman tayo bumili ng flashlight, mga kaunggoy. Pwede naman yun, di ba? So, pag hindi nyo na matiis, di ba? Magkano lang ba ang flashlight sa Shopee, di ba? I'm just saying. sa mga lalaki naman dyan na nagpapalupit ng sarili nila. Oh, so, ano yun to? Pinalupit namin yung sarili namin. May sarili na kaming tira. Ngayon, tatanggap na lang ba kami ng damaged goods? Kasi puro damaged goods na yung nasa paligid. Sobrang hirap na humanap ng babaeng washer. Ngayon, Yes! Tama yun. Damaged goods. Tandaan nyo yan. Damaged goods. yung broke boys don't deserve pussy, ang equivalent naman nun sa ating mga lalaki. Kasi di ba broke boys don't deserve pussy, sa kanilang mga babae yun. Sa ating mga lalaki naman, yung equivalent nun, pakinggan mo mabuti ha, overuse pussy don't deserve a ring. Woo! That's true. Keep that to fucking heart. Keep that to heart, mga kaunggoy. Yes! Tama! Well said. Well said, Ato. Well said. High body count hoe don't deserve princess treatment. So, Mismo. Tama po yun. Right? Kasi,
may mga ibang babae kasi na ang taas na ng body count nila tapos yung standards nila kung ano-ano, sobrang taas ng standards, mga kaunggoy. Like, bitch, lumebel. Wag masyado yung, di ba? Kung alam mo sa sarili mo na yung body count mo medyo damaged goods na, huwag kayong mamili, mga kaunggoy, no? Kasi, once na nakarating na kayo sa wedding, wala na kayong may offer. Damaged goods ka na. Nobody wants a second-hand damaged goods na overused, na fucking, alam mo yun, na parang napagdaanan na. No, we don't want that shit. Gusto namin, parang sa kotse yan eh. Brand new car. Ayaw namin ng second-hand. Ayaw namin ng pre-loved item. Ayaw namin ng second-hand. Gusto namin lahat brand new. Diba? Kayo ba? Tatanungin ko kayo. Gusto nyo ba ng pagkain na kinagatan na ng iba? Isipin nyo yan mabuti. So pag may ganon, may whole face, may mataas na body count, may overuse na kipay, Yup. ngayon ikaw bilang man, bilang well-established naman, Mismo. so alam mo na yung mga hindi mo deserve. Diba sila mga babae, may mga deserve silang tipo ng lalaki. Yes. So tayo mga lalaki, meron din tayong mga deserve na tipo ng babae. Okay, hindi natin kailangang tanggapin yung sinasabi nila, kung mahal mo talaga ako, kailangan mo tanggapin kung sino ko, kung ano yung... No! Hindi pwede yun. Kung mahal mo ako, kailangan tanggapin mo Pasko. Ulul! No to high mileage. Yes. yung Pasko. Di ba? Ang daming mga babae na karumal-dumal yung naging nakaraan Oh. at may tatanggap pa rin lalaki sa kanila pero hindi Yun nga tayo yun. Tatay nila yun. Okay? Balik mo sa kanila yan. Dahil sobrang trending ho nito, yung mga TikToker naman, kanya-kanyang post, mga nagsisibag English pa, mga TikToker na babae na kesyo. Lahat daw ng mga low IQ na lalaki na nag-objectify sa kanila, please do unfollow daw, ganto ganyan. Loko, mawawalan kayo ng karir. Tapos na! Ribat pa lang! Tapos na! Ay! Diba? Alam niyo yung mga babaeng nagtuturst trap sa TikTok or sa Reels? Yung mga nagtuturst trap sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok. Alam niyo yung mga gano'n, yung mga nagtuturst trap? Pag nawala yung mga libog o yung mga nag-objectify sa kanila, mawawalan sila ng karir. Mawawalan sila ng karir, ng ano tawag doon, yung pera, mawawalan sila ng career, mawawalan sila ng followers. Real talk yun, mga kaunggoy. Doon sila kumikita. Kasi wag na ho tayo maglokohan. Oh. Hindi ko nilalahat pero majority ho sa mga TikToker na babae na may million followers na sobrang sikat na sikat. Wala namang kayong audience na lalaki na hindi low IQ. Oh! Kaya Hey! Woo! Dami ko reactions nito. Puta ka, ang galing talaga ni Atong. Galing talaga ng input niya. nga thirst trap yung tawag nyo eh. Di ba? Nilalambat nyo sila sa pamamagitan ng pagsusuot ng paunting-paunting tela habang nagli-lip-sync ng malaswa ng kanta ni Heb Abi or ni Riles Cram. Huwag na ho tayo maglokohan ngayon. Hindi na para mag-deep dive pa tayo dyan kasi kayo dapat nakaka-realize nyan. Ngayon, sa mga babaeng TikToker dyan, kung hindi kayo masaya sa current audience nyo, tingin sa salamin, then change. Okay? You are what you attract. Di ba? Yun na yun. Wala na akong ibang sasabihin. Yun na yun. Saan ba dumadapo yung langaw? Ayaw yung nilalangaw. Saan ba dumadapo yung langaw? Oh, wag kang maging ganun yung dinadapuan ng langaw. Di ba? Kung hindi ka masaya dyan sa current audience mo, tingin sa salamin, okay? Hindi magtuturo. Tingin sa salamin. Ayun mga kaunggoy. So, ayun na yun. Nasabi na ni Nico David at ni Ato yung mga kailangan ko sabihin, mga kaunggoy. No? Kasi tama naman sila eh. Mismo, tama naman sila. Diba? Wala namang mali sa sinabi nila eh. Actually, medyo may point itong Sandy. Medyo, hindi ko sinasabi na totoo talaga may point. Pero medyo may point naman yung sinabi niya. May standards yung babae, may standards din yung lalaki, mga kaunggoy.
Okay? So, may standards ang both genders. So, that's the thing, mga kaunggoy. Ang gagawin na lang natin, make ourselves better and we will find yung kung ano dinideserve natin, no? Pero kung alam nyo sa sarili, kung babae kayo, tapos medyo mataas na body count nyo, mag-isip-isip na kayo. Do I really deserve princess treatment? I'ma give you a harsh answer. Real talk to ha, I'ma give you a harsh answer. No. Kung mataas na body count mo, no, you don't deserve yung princess treatment. Kasi you lost that privilege. Ang tanging lalaki lang na pwedeng tumanggap sa inyo is yung tatay nyo. At yung Diyos. No one else. No one. Ngayon, merong mga lalaki dyan na tatanggapin kayo na kasi kesyo mahal, ganito, ganyan, wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa dyan kasi yun yung decision nila. Pero here's the thing. If you really want na yung quality, keep yourself pure. Keep yourself pure. Yun lang, mga kaunggoy. Kung gusto mo ng mayaman na lalaki, okay lang yun. Pero make sure na quality ka. Na you have more to offer than just your looks. So, keep those shit in mind, mga kaunggoy. Anyway, halos nasa 37 minutes na po itong video na to, mga kaunggoy. Hopefully may natutunan kayo and hopefully don't settle for anything less. That goes for all the boys and for all the girls. Okay? Tayong mga lalaki, wag po tayo magpaka-broke. Hanap tayo ng paraan para maging successful at hindi maging broke. Sa mga babae naman, parang awa nyo na, keep yourselves pure kung gusto nyo ng sing-sing sa huli. Real talk po yun. And that's the bottom line because Manong Jaira said so. I gotta head out.